Kumusta, magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa inyong lahat, no, mga followers ko sa aking munting YouTube channel, mga subscriber, at saka sa ating mga bagong mga commentator. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang suporta, maraming salamat po. Okay, welcome back, no, sa ating panibagong video, panibagong kaalaman dito na naman sa Ka-Amazing Farming. Okay, ang pag-usapan natin mga ka-farmers ay patungkol po no sa mga fertilizer nating ginagamit sa ating talong. Okay, so unang-una pag-usapan po natin no ang variety po ng ating talong. Ito po ay ang Calixto F1 ng Swiss Seeds Company. Okay. So mga ka-farmers, share ko lang para sa mga baguhan at wala pang alam. Ang magandang mga fertilizer natin gagamitin lalo na sa mga bagong tanim. Pwede tayong maghalo no ng Unique 16. Mega Multiplant Vitamin, Fucosim Granule at saka Dupos. So yung apat na mga fertilizer mga ka-farmers na ating pagsamang-samahin o ilalahok ay may purpose po sila. So sa mga baguhan at wala pang alam kung ano pong mga purpose nila, ngayon sana malaman nyo na. Okay, ang Yara Unique 16, yun po ang ating tinatawag na synthetic na fertilizer. So once na makain siya sa ating bagong tanim na talong, ay mabilis lang pong magbago ang bulas niya, no? Mabilis siyang lumaki, gumanda. So yun po no mga ka-farmers. Tapos ang benepisyo din na makakuha sa mga iba pa kagaya ng Mega Multiplant Vitamin, meron siyang 45 NPK. Mga ka-farmers, mga ka-viewers, pangalis po siya sa asim ng lupa. So benepisyo na makakuha po sa ating tanim, ang ating tanim ay tutulungan no sa pagkuha sa lahat ng mga nutrients na available sa lupa, mga microorganism o mga nutrient na meron sa mga fertilizer na ating dinidilig. Then si Fucosim Granule naman mga ka-farmers, mga benepisyong makuha sa tanim, paramihin ang ugat, tapos patibayin ang puno. So yun po mga ka-farmers no, ang kagandahan. So sa isang pagdilig lang natin ng fertilizer, kasama na po ang lahat. Okay, si Dupos naman mga ka-farmers ay pagkain po siya sa lupa para ang lupa na ang bahala sa ating tanim. Okay. So sana nga ay naintindihan niyo mga ka-farmers no, ang purpose sa apat na mga fertilizer na ating pinaglahok, na ating gagamitin pang puting, pang dilig sa first application 3 days after transplant. Kung halimbawa ay maglusaw ka sa isang drum, kasi drum ang ating nakasanayan katulad yung nakita natin yung kulay blue, 200 liters yan mga ka-farmers. So ang ilagay natin dyan ay isang sakong ang ating lahok, tapos 3 kilos. So ang ating paghalo mga ka-farmers, isang sako lang na Unique 16, isang Mega Multiplant Vitamin, 2 bag na Fucosim Granule, kasi ang Fucosim Granule 10 kilos lang, tapos 2 bag na Dupos, kasi ang Dupos ay 20 kilos lang. So yun po mga ka-farmers, ilahok natin sila. Tapos pag once na ma-mix na sila ng maayos, pwede na tayong kumuha ng 3 kilos para ating lulusawin para sa isang drum. Then ang ididilig natin mga ka-farmers sa bawat puno po ng ating talong, kasi ang ating talking point about man sa fertilizer guide sa talong, isang sardinas lang po no, sa 3 days after transplant, isang sardinas. Then tapos ang pagdilig ng fertilizer every week. Halimbawa kung nag-umpisa ka 3 days after transplant, kasi every week add ka ng mga 7 days or isang linggo, mag 10 days na sa pangalawa. So ngayon mga kamars, share ko po sa inyo, kung sa tingin nyo ay ang lupa nyo ay maganda pa, ang i-add nyong fertilizer ay 1 kilo. Pero kung sa tingin nyo ang ay lupa nyo medyo mahina na, 1 kilo. Tapos mag-add kayo ng mga soil conditioner para bumalik ang sigla ng lupa at ang kanyang kondisyon. Kasi mga ka-farmers, hindi natin mapalangalagaan ng maayos ang lupa, unti-unti pong magka-acidic or mamamatay ang mga microorganism na meron sa lupa. So pagpatay ang lupa mga ka-farmers, patay din ang tanim, di ba? So mas maganda mga ka-farmers, intindihin muna natin ang lupa. So bago natin umpisan ang pagtanim,
kailangan natin ugaliin ang mag soil conditioner. So ano po sila? Pwede ang Apsa 80, pwede ang Consort. So maraming mga ka-farmers, no, pwede ang mga Humus, kahit anong brand mga ka-farmers, basta pang soil conditioner. Pero pag bacterial naman ang problema, yung mga Bacillus katulad ng Husako or Serenade. So ang Bacillus, mga good bacteria po sila na kayang mag-control sa mga bad bacteria sa lupa. So ang purpose po nila na ating gamitin mga ka-farmers, para sa darating na araw ay maiiwasan natin yung tinatawag nating forsal wilt, bacterial wilt at saka wilting. Yun po ang pinakamahirap mga ka-farmers pag umaatake na po siya sa ating tanim na ampalaya, umatalong, umakamatis. Kasi pag ganito ang oras, halimbawa umulan ngayon ng malakas, tapos pagka bukas ganitong oras ay makita mo bigla unti-unting namamatay ang mga tanim mo na ampalaya. So kawawa ka mga ka-farmers pagdating sa araw ng anihan kasi kunti na lang ang punong matira. So paano natin sila maiwasan? Bago magtanim, umpisahan ang mag-soil neutralizer. Okay? Sa 3 days after transplant mga ka-farmers or sa mga 17 days old na ang ating talong, pwede na kayong mag-add ng fertilizer. Ano po ang mga fertilizer ng ating in-add? Halimbawa, nasa 3.5 ka mga ka-farmers. So sa susunod, di ba, 4 kilos na kasi kung maganda ang lupa, kalating kilo. 3 kilos after transplant, pag 10 days 3.5, pag 17 days 4 kilos na. Ang kalahating kilo mga ka-farmers na i-add natin yung Wucosim, yung Yara Grower. Kung walang Yara Grower, 1846. So yun po mga ka-farmers, ipagpatuloy natin ang pag-add ng Yara Grower na kalahating kilo hanggang sa edad na 30 up mga ka-farmers ang ating talong. Kasi sa 30 up ang ating talong mga ka-farmers, may mga bulaklak na siya, no? So ano natin mga ka-farmers. So sa pagka nasa 35 days na, pwede na natin papalitan ang mga fertilizer. So ano po ang mga fertilizer na ating sa kanila? Pwede ang Winner, Nitribor at saka Mega Multiplant Vitamin. So yun po mga ka-farmers ang ating gagamitin, no? Para sa ating talong na namulaklak, nag-umpisa ng mamunga o napipitasan na. Okay, so yun lang po no mga ka-farmers ang i-share ko. So hanggang mga ka-farmers magbunga, abot na ng 6 na bulan, ipagpatuloy mo lang. So pinaka-maximum natin na fertilizer nating lulusawin sa isang drum ay 12 kilos lang po. Then pinakamaraming idilig natin sa isang puno, kalating litro lang po. So yun lang po mga ka-farmers, sana nga may natutunan po kayo sa ating ginagawang short video sa umagang ito. Okay, bago tayo magtapos, may love shoutout po sa lahat nating mga bagong subscriber, no, na mga OFW. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting YouTube channel, at saka sa mga commentator natin, at saka sa mga sharer natin na nagpakakalat ng ating mga video para mapanood, no, ng mga ibang farmers na ganito ang hanap buhay. So maraming salamat po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Hanggang dito na lang po. Ulitin ko, maraming salamat. God bless. Happy watching.